Go. Ito po yung salon copier niya po. Up to A4 size and long po yung pwede na dito. 20 sheets po yung pwede niyang pagsabay-sabay. So, multi copier na po siya. So, pag nag-paper jump po, pwede siyang kunin dito. So, kung sa flatbed naman po, ito po up to A4 size. Ito po yung arrow, dito niya siya i-fit kung mag-photocopy po tayo. So, kung ID naman po or maliliit na paper po, okay lang po siya nasa gitna. So, ito po yung pinaka-paper tray niya, ma'am. Ang size po dito is short and A4. Kung gagamit tayo ng long band paper, i-press nyo lang to, then hilahin nyo po. Kung ibabalik nyo naman po, i-press ulit, then push nyo. So, ang capacity po ng paper dito is 150 sheets. Then yung GS, yung kapal naman po ng paper is 180 GSM. Ito naman ma'am yung MP3 po niya. Capacity naman po ng paper dito is 80 sheets po. Pwede tayong maglagay dito ng bond paper, photo paper, calling card paper, or mga sticker paper po. So kung maglalagay naman tayo dito ng mga special paper, up to 300 GSM po yung mga makakapal na paper na po yung kaya nyo dyan. Kaso lang ang katumbas po ng isang sheet ng 300 GSM is 8 pieces ng bond paper. So kung maglalagay tayo dito ng special paper po ng mga 300 GSM, 8 pieces lang po ang kaya nyo. So yun ma'am, so dito lang sa likod po meron tayong, for example, biglang nag-paper jam yung printer natin ma'am, pwede nating hilahin yung paper po dito. Ayun, ito po yung hilahan ng paper. For example, nag-paper jam siya, pindutin nyo lang po, tapos open po siya. Pwede nyo pong hilahin dito yung papel na nalukot po. Tapos meron naman po tayong second option po, ito naman po. Sa harap, tanggalin nyo lang po ito, then pwede nyo pong hilahin yung paper dito. Pero may makikita po kayo ditong kulay green dito sa ilalim, itong kulay green, tsaka ito po. May hilahin nyo po yan siya, para lumuwag po yung pinaka-roller niya sa loob, mas madali po nating mahihila yung papel and para po walang mabali sa loob. So kung ibabalik naman po natin itong kulay green, ibalik lang po natin itong paper tray, automatic po yun siya maglalaki. I-set ko lang po yung date and time. Doon ka day, oh. Pwede naman. Go. May pagkakaintindi mo sa visitor. Kaya nga, sa bahay na pagkakas. Hindi dito. Ay, nagpaalam naman ako. Pwede ka umupo. Ayan, ito po yung pinaka-test print niya po. Okay naman po lahat ng kulay. Ibig sabihin po niya yung ink po natin is nakarating sa printer head. So, kung i-connect po natin si cellphone mo, ayan, bali, ready to print na po ito pag umuwi tayo sa bahay mo. Pagsaksak po natin, ready to print na po siya. So kung i-connect po natin si cellphone sa wifi ni printer, so gamitin ko na lang po yung cellphone. Ayan ma'am, so dito muna tayo sa printer, pipindutin po natin yung menu, then hanapin natin yung network, okay, then hanapin natin si Wi-Fi direct, okay. Tapos manual, okay. Lalabas po dito yung pinakapangalan ni printer, yung wifi niya tsaka yung password. So pag sa cellphone naman po, dapat naka-turn off yung data natin tsaka yung Bluetooth. Kasi once po na na-detect ni printer yan, mag-automatic change password po. Siya mismo yung gagawa ng sarili niyang password. So punta lang tayo dito sa wifi. Tapos hanapin natin dito yung pangalan ni wifi na lumalabas po dito. Ito po yung pangalan niya, may TA30 sa tapos click nyo lang po, then input nyo po yung password na nalabas din po dito.
Yes. Yung ito ma'am, member kung meron sana kayo. Ito kasi, yung venue na 5%, except lang talaga sa mga printers. Yun yung sinasabi ko na advantage ng membership namin. Pero yung points, makukuha. Ay ma'am, balik connected na po siya. So ang lumalabas po dito is connected no internet. So ibig sabihin po niyan hindi po tayo makakapag-download ng documents or makakapag-download ng pictures. So dapat pag magpiprint tayo gamit yung cellphone po, naka-download na mismo yung ipiprint natin sa cellphone po. So okay na po siya. So pag pang magpiprint po tayo, pwede tayong kahit hindi tayo gumamit ng application. May application po dito si Brother na Brother Mobile Connect para mas madali na tayong makapag-print and mas marami po yung settings niya unlike dito sa cellphones po. So pag sa application po, ito po yan siya, Brother Mobile Connect po, click nyo lang po yan siya. Tapos i-check nyo lang po yung terms and condition niya lahat-lahat po. Okay. So lalabas po yung ganyan, add machine, tapos lalabas po ito. So pindutin nyo po yung register your machine. Tapos lalabas po dito yung pangalan ni printer, click nyo lang dito. Okay. Then magko-connect na po yun silang dalawa, exit nyo lang po, then back lang po kasi nasa. So pag may check and ready na po siya, ibig sabihin yan, ready to print na po tayo. Pwede tayo makapag-document print, photo print, scan, copy, and maintenance po. Sa document print po, ang na-open lang po na files is PDF files lang po. Pero makakapag-print naman tayo ng Word, pero hindi tayo makakagamit ng application. Parang ida-direct lang natin siya. Pero kung sa application yung gagamitin natin, ma'am, PDF lang po yung pwede sa kanila. So, wait. Wala siya dito auto-document. Lakas ang document. Para matry din po natin yung duplex niya po yung nag-automatic back to back po siya. Ayan na talaga yung password niya. Yes po, siya na po mismo yung gumagawa ng sarili niyang password. So, connected ulit tayo. Mas punta lang ulit tayo sa application po. Ito ma'am, sa cellphone po, up to 5 cellphones po yung pwedeng connect sa kanya direct. So, nakakonect yung isang cellphone ko, then kukonect ko naman po yung isang cellphone. Tapos, add machine ulit, register lang. Ayun ma'am, so document print tayo, so try natin yung duplex po. Okay na yun, Chin. Wait lang, hindi siya kailangan kasi maraming document. So try na lang muna natin siya sa pictures ko. So hanap lang tayo ng picture. Picture na lang. Ayan, ang bali sa picture man, kaya natin makapag-print ng borderless. Like kaya niyang sakupin yung isang buong paper up to A4 size po. So ito yung settings niya ma'am. So media type, ito po yung paggagamit tayo ng mga glossy paper. Pipindutin natin yung glossy paper. Pero kung plain paper lang naman po. Ito po yung sizes. So up to A3 yung 3R. Yung pinakamaliit na size na size sa paper po yung kaya niya. Okay. So yung pinakamalaki din po hanggang legal din kaya niya. Pero hindi po niya kaya mag-borderless din. So try lang natin yung maliit para hindi siya masyadong confused. Ito po yung kung ilang copies po, kung black and white or colored. Sa quality ma'am, pag mag-print po tayo ng picture, mas maganda naka-fine po siya para high quality po yung print out niya po. So try natin siya mag... dito ma'am, Or
Ayun, ma'am, pag mag-print tayo ng picture, ma'am, expect na natin na matagal po siya. Kasi ina-achieve niya po yung totoong kulay ng picture, tsaka nakadepende pa po yan sa size ng paper, sa size ng picture, tsaka sa paper na gamit natin. So, kung bond paper yung gamit natin, medyo mabilis siya. Pero kung gumamit na tayo ng photo paper, doon na po, medyo matagal po siya. Tapos pwede rin tayo makapag-scan gamit yung cellphone. So pag mag-i-scan naman tayo gamit yung printer, dapat po nakakonect si printer sa computer po para makapag-scan tayo. Tapos pwede na rin tayo makapag-photocopy gamit din yung application. Kung dito naman po sa printer, ito po yung black and white, ito po yung colored. Tapos ito naman po kung ilang copies po, hanggang 99 copies po yung kaya ni printer. Ito po yung quality ng printout mo. So, medyo malabo siya dahil sa picture na ginamit natin kasi ni-screenshot ko lang kasi yan siya. So, ayun ma'am, mas mabubuhay pa yung kulay niya ma'am kung ang gamit nating paper is photo paper po. So, try naman natin yung scan. So, pag mag-i-scan tayo ma'am, doon lang sa may arrow sa taas. Yan, kung mag-i-scan ito naman po. May settings din siya ma'am na colored or black and white. Document size. Yung resolution niya ma'am, yan na po yung pinakamataas. So, scan natin siya. Ayun ma'am, bali yung in-scan natin is madadirect siya sa cellphone. Tapos pag dinan natin siya, pwede natin siyang i-save. Madadirect siya sa photos ng cellphone po. Pwede rin natin siyang i-share. So dito ma'am, ang gamit natin is cellphone to printer. Pwede nating i-connect si printer to wifi ng bahay po. So kung gagamitan natin siya ng LAN port ma'am, angat nyo lang po to. Yan. Makikita nyo to ma'am, itong kulay orange na to ma'am. Dito nyo sasaksak yung LAN papunta sa router to printer. Kasi ito naman po katabi niya ma'am, ito po yun. Yung wire na to is printer to computer naman. Dito siya papadaan para hindi po siya maipit po. So, ang pag i-connect natin si printer ma'am sa wifi natin sa bahay, pindutin lang po natin itong wifi. Tapos, find network, okay. Tapos, i-enable lang po natin on. Ito ma'am, lahat ng nasasagap niyang wifi sa paligid, lalabas dito yung pangalan. So, isa-select lang natin, hahanapin lang natin yung pangalan natin, pangalan niya sa, pangalan ng router natin, yung wifi po. Ayan. For example, ito siya si Mary Grace. Okay. Tapos pag mag-i-input tayo ng password, ma'am, up and down lang po. Ito yung A, hanggang letter Z po yun siya. Big letter to small letter po. Tapos after ng letter, ma'am, ang next po niyan is special keys po. After ng special keys number na po, ayan po, mga special keys na po yan siya. So after niyan is number. Paano pag-delete ko na? Pag-delete mong ganito. For example, ito na yung letter A. Tapos pag next letter na po tayo, okay nyo lang. Tapos input ulit tayo sa letter, okay, letter, okay, letter. Tapos for example, ma'am, mali yung unang letter nyo. Ito yung back. Ayan ma'am, nagbaback siya. Okay. Tapos palitan nyo lang din po siya. Kung i-forward nyo naman siya, pindutin nyo, ito na po yung pang forward ma'am. Nag-forward naman siya. Tapos pag i-enter na natin siya ma'am, double okay lang po. Okay, tapos okay nyo pang isa. Mag-e-enter na po yun siya. So, okay na po siya. So, ang purpose Sa ano yan? Sa wifi? Yes po, sa router po. Ang purpose naman nun, ma'am, kung i-connect natin si printer sa wifi para mas maraming makapag-print sa kanya ng wireless. Kasi di ba ma'am, pag cellphone to printer, 5 cellphone lang pwede. Pero once na connected na natin si printer sa wifi, tapos itong cellphone nyo ma'am, i-connect nyo sa wifi ngayon sa router, magkikita po yan silang dalawa. Bali, ito ma'am, magkakaroon po yan siya ng kulay orange na arrow. Ibig sabihin po, is connected na si printer sa wifi sa bahay. Yun po ma'am. So, ang pinagkaiba naman po ni wireless tsaka wired kay wifi po, kung bakit meron siyang LAN port, para po, for example, ang advantage po ni LAN port is para hindi po maputol yung piniprint natin. Kasi for example, naka-wireless tayo, di ba may tendency po na humina yung wifi, yung signal ng wifi. So may tendency na maputol yung printout o tumigil. So pag ginamitan natin siya ng LAN port, yung wired, direct siya sa router, so mas malakas na wifi po yun nakukuha niya. So yun lang po yung advantage niya po. So dito naman ma'am, kung meron din po siyang automatic back-to-back sa ID ma'am. So try natin yung back-to-back.
Mamaya na po tayong cabinet naman. Ayan. Lalagyan lang po natin yung ID natin dito. Tapos down natin. Ito ma'am yung copy scan option. Pindutin nyo yan siya. Ayun ma'am. Meron siyang layout 2-in-1 ID. Okay nyo lang po yan. Tapos mamimili lang kayo ma'am kung gusto nyo pa vertical, horizontal. Ayan po. Ito naman ma'am, ang purpose naman po nito is for automatic back-to-back din sa Xerox. So for example, dalawang document ma'am, itong dalawang to, ipo-photocopy niyo siya ng isang paper. Okay. Yun po yung magiging itsura niya. So gumagana lang siya ma'am pag dalawang document na magkahiwalay. Pero kung ipo-photocopy niyo yung back-to-back na hindi niya po kaya. So kung sa ID po, try natin yung vertical, okay. Tapos i-black and white lang natin. Tapos ayun po, naglabas dito ay next page po. Ibig sabihin nun, ipi-flip natin si ID ng same Okay. position po. Same position lang siya. Tapos ang yes natin is arrow up. Yes, tapos yan, magpo-photo. Yan ma'am, ito yung itsura niya. Bali back to back na siya. So yung, ito po yung vertical. Isang ano lang siya. Yes po. Yung horizontal naman ma'am, magkatabi sila. Okay. Yan po yung automatic Yung back to ano back. naman, Xerox dito. Sa Xerox. Sa long. Ay, ito Yan yun. ma'am. Ay. Kung magsi-Xerox tayo gamit dito sa taas ma'am, naka-face down po siya. Ito yung isi-Xerox natin na so nakaganyan siya. Okay. Tapos pag pinasok niya siya dito ma'am, may lalabas dito na ADF ready. Ibig sabihin nun, na-detect niya yung document sa taas. Okay. Ayun po, ADF ready ma'am. Kunin ko po. Ayun po. Pag naka-ADF ready ma'am, punta ulit tayo sa copy option ma'am. Make sure natin na naka-change siya ma'am. So, letter. Yan ma'am, tas okay. Tas tempura. Ay, wait. Dito siya ma'am. Ito ma'am, yung two-sided pala yun ma'am. Hindi pala siya sa ID. Ito, two-sided. Tapos, pili kayo ma'am ng one-sided to two-sided or two-sided to two-sided. Ayan po. Yun yung ano. So, lagyan natin yung one-sided to two-sided. Set as temporary na siya. So, black and white. Ayan. Kinuha niya isang paper. So, yan. Ayan na yun. So, back to back. Okay. Ayan ma'am, pag lumabas yung paper, wag nating hilahin kasi hihigupin niya ulit yan. So ibabaliktad niya. Kasi once na hinila natin yun, mapuputo na yung print out natin, mag-error siya. Saan pa rin ba yun sa... Sa, Tawa mo ba? hindi sir. Si 813 din, pero si 812 kasi. Saka 420 na. Ayan ma'am, back. Ayan na. Ayan ma'am yung back to back niya. So, ang tawag sa back to back nito ma'am is long edge. Kasi merong short edge, magkabaliktad naman siya. Yun po yung nasa document print ma'am. Kasi hindi tayo makapag-try kasi yung document ko ma'am, one page lang siya. So kung magta-try kayo ng duplex ma'am sa printing po, sa kung may ipiprint kayong document, tapos meron kayo makikita na two-sided, may pagpipilian kayo doon ng long edge tsaka short edge. Yung long edge ganyan ma'am, para siyang book style. Yan. Pero yung short edge naman ma'am, nakabaliktad to. So ang basa nun pa ganyan siya ma'am. Okay. Yun po. So kung magbaback to back kayo, long edge nyo po, yung iset nyo po siya ng long edge. Ayan po siya. So naka-automatic back to back na siya. Tapos ayun ma'am, i-off natin siya ma'am. For example, magpo-photocopy tayo ng ibang document. I-off natin siya ma'am kasi nakaset siya. Opo, nakaset po yan siya dito ng ano. Yan, i-off lang natin. Okay. Okay. So ito ma'am, Pag mag-set, palaging okay. yes po, okay. Kasi ito ma'am, pag tinanggal natin to tapos binalik natin siya, magtatanong siya kung pinalitan ba natin ng paper size. So, kung pinalitan nyo ma'am, ito ma'am yung arrow up, change. Tapos paper type, kung anong paper, so plain paper lang po. Tapos kung paper size naman, ito po, kung anong size yung nakalagay dito, A4, okay. Tapos ayan po. So, yun po yung ano niya ma'am. So, okay na po yun siya. So, kung dito naman ma'am, magtatanong din siya ma'am, pag maglagay tayo ng paper dito, magtatanong din siya. Kung anong size na paper yung nilagay natin. Ayan ma'am. Nagtanong din siya ma'am. Ayun po, nagtanong din siya. Tapos change paper type, same lang din po siya. Paper type tsaka paper size.
Ganun po. Bali, sa tuwing maglalagay tayo ng paper dito, ma'am, May papalitan magtatanong. natin. Yes, po, magtatanong po siya, ma'am. Tapos, back lang natin. Pero kung gusto yung palitan, ma'am, ng hindi siya nagtatanong, ma'am, menu, tapos maintenance, tapos... Sa paper. Ay ma'am, bali sa ano tayo? Tray settings po. Ito si ma'am si tray 1. Ito pong sa likod niya si MP tray. So si tray 1, ito po. Si MP tray, itong nasa likod. Ayan po yung pangalan niya ng MP tray tsaka si tray 1. Kung gusto niyo palitan si tray 1 ng paper ma'am, yung okay nyo lang po siya. Ayan. Tatanong din siya ng paper size. Ayan po. Back, tapos yung... Ayan ma'am. Ganun din po si paper tray. Okay nyo lang din. Tapos open. Ayun, magsasabi niya i-open daw po. Tapos maglagay tayo ng paper. So madedetect niya na may paper. May lalagay niya kung anong size na po yung ayan po. Magtatanong siya. Ayan. So ganun lang din po yan siya. Sa tuwing maglalagay tayo ng paper o nabubuksan siya, magtatanong siya. Ayan po. Pero kung okay naman po yung tama naman po yung paper size, i-stop nyo lang po siya. Okay. Babalik siya sa normal. So, ayan po ma'am. Sa maintenance naman nito ma'am, if ever na may stock natin siya ng 1 week, dapat makapag-test print tayo ng 2 times to 3 times per week ma'am. Kasi for example, biglang na-stock natin siya, meron naman tayong cleaning na ginagawa para gumana ulit siya. Ito lang po, si menu, maintenance, okay. Tapos cleaning, okay. Ayan ma'am, kung si black lang po yung may problem, si black lang. Kung yung tatlong color lang yung may problem, si color. Pero kung lahat ng ink is may problem, i-all natin siya. Then okay. Tapos magtatanong siya dito kung normal, strong or strongest. Ito ma'am yung cleaning niya ma'am. Okay. Kung yung print out natin ma'am is hindi naman siya ganun kapangit, normal lang. Normal lang. Pero kung medyo maraming guhit na siya, tapos blurred, strong. Pero kung halos nag-iiba na yung kulay, kunyari si black, si red naging purple, ganyan, strongest na natin siya. Ito ma'am, hindi siya advisable na mag-cleaning tayo lagi kasi nakakaubo siya ng ink tsaka nakakasira siya ng printer head. Okay. Yun po. So dito naman sa application ma'am, pwede rin natin siyang maintenance. Ito po yung si maintenance, print pwede head dyan. cleaning, yes, mayroon siya. Ay ma'am, black only, colored only, all. Kasi ito ma'am, nakadepende. Kung wala kayong application, pwede siya dito. Yung cleaning. Pinto restart. Ito na okay lang siyang i-direct hugutin natin kasi ganun din po yung gagawin natin. For example, nag paper jam siya. Pwede rin natin siyang i-direct na hugutin din.